Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Huwebes, Miyerkules, sa ika-15 linggo sa karaniwang panahon, pagdiriwang ng kapistahan ng Mahal na Birhen ng Carmelo. Sa ating pagninilay, nais ko pong balikan ang narinig natin mula sa unang pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Ito ay magandang kwento sa kung papaano ang Diyos ay tumatawag at nagbibigay ng malaking responsibilidad sa tao sa kabila ng kanyang nakaraan, sa kabila ng kanyang kasalanan. Kung sinusundan po natin ang ating mga pagbasa simula pa nitong mga nakaraang araw, naririnig natin ang kwento tungkol dito kay Moises. Kung papaano sa mahigpit na kautusan ng Paraon, ang mga Israelita ay masyado nilang hinigpitan. Halos ayaw nilang dumami ang mga Israelita. Kaya nga, nang isilang itong sanggol na ito na si Moises, ano yung ginawa ng kanyang ina? Siya ay inilagay sa isang basket na pinahiran ng alketran, inilagay sa may tabing ilog kung saan malapit doon ang palasyo at doon sa lugar na yon naliligo ang prinsesa. At sa madaling salita, habang naliligo itong prinsesa na ito, nakita niya at napansin niya yung basket na curious, pinakuha doon sa kanyang utusan at ng kanyang buksan. Nagulat siya sapagkat ang laman ng basket ay sanggol. At may lumapit na babae, na bata, at kinausap yung prinsesa at sinabi, kung nais po ninyo, hahanap ako ng mag-aalaga sa bata para sa inyo. At nagkasundo sila at ang nag-alaga ay ang totoong ina ng bata. Lumaki siya at nung halos na sa tamang isip, dinala ng nag-alaga sa prinsesa at tumira sa palasyo at naging isa sa makapangyarihang tao sa palasyo ng Paraon. Pero mainitin ang ulo, merong nakitang hindi tamang pagtrato sa tao at dumating sa punto na patay ni Moises yung tao. Akala niya walang nakakita, pero minsan sa kanyang ginagawa, merong isang tao na nagsabi sa kanya, nakita ko, alam ko na ika'y nakapatay. At tumakas si Moises at nagpunta sa disyerto. At 40 taon nanatili si Moises sa disyerto. Doon na siya tumanda. Sa kanyang katandaan, sa kanyang pananahimik doon sa lugar na yon, dumating ang tawag ng Diyos. Ililigtas mo ang iyong bayang Israel. Pupunta ka sa Ehipto at doon ililigtas mo ang iyong mga kababayan sa kamay ng Paraon. Medyo natakot si Moises sapagkat alam niya na meron siyang hindi magandang ginawa doon sa Ehipto. Siya'y nakapatay, kaya nga siya tumakas at ng ibang bayan at namuhay ng tahimik.
Diyos kay Moises. Kahit matanda ka na, alam ko yung nakaraan mo, alam ko ang nangyari, pero ikaw ang pinili at tinawag ko para iligtas ang mga Israelita sa pang-aalipin ng Paraon. At iyon ang nangyari. Kaya dito sa kwentong ito ng buhay ni Moises, marami tayong mapupulot na magandang aral. Bagamat may kautusan ang Paraon na patayin ang mga sanggol, lalo na ang mga lalaking sanggol, hindi hinayaan ng Diyos na mangyari ito kay Moises. Sa panahon natin ngayon, alam natin kung papaano may mga kapatid tayo na katulad ng Paraon. Hindi nagpapahalaga sa buhay. Hindi nagbibigay importansya sa dangal ng tao. Mas pinipili ang huwag ituloy ang buhay. Mas pinipili ang pumatay. Mas pinipili ang magpalaglag kaysa magpahalaga at mag-ingat sa buhay. Ang daming Paraon sa panahon natin ngayon. Iba't ibang itsura, iba't ibang mukha ng Paraon ang mayroon tayo sa panahon ngayon. Maaring ang mukha ng Paraon ngayon ay ang mukha ng ina na siya mismo ang magsasabi sa kanyang anak, "Huwag mong ituloy yan. Nakakahiya. Bata ka pa, magtapos ka ng pag-aaral mo. Dadalhin kita sa kung saan pwedeng alisin ang sanggol na yan." Ang mga ganoong ina o ama o mga karelasyon o yung tinatawag ngayon na kapartner, ang mga bagong mukha ng Paraon. Hindi nagpapahalaga sa buhay. Ipanalangin natin sa ating misa ang mga kapatid nating hindi nagbibigay importansya at halaga sa buhay. Ipanalangin natin ang mga kapatid nating inilalagay sa kanilang mga kamay ang desisyon upang huwag ituloy ang buhay na nabubuo sa sinapupunan ng isang ina. Ipanalangin natin sa ating misa na tayong lahat nawa ay tunay na maging mga instrumento ng Diyos ng pagpapahalaga sa buhay, pag-iingat sa buhay, at pagbibigay importansya sa buhay. Sa Diyos, kahit na ikay bata o kahit na ikay matanda, kahit na ikaw ay walang sakit o may sakit, importante ka at mahalaga ka sa Kanya. Ang Diyos ang may akda, ang may bigay ng buhay. Wala tayong karapatang pangunahan ang Diyos. Kung hindi na ituloy ang buhay ni Moises at siya'y
pinatay. Wala sanang magliligtas sa mga Israelita sa kamay ng Ehipto, sa kamay ng Paraon. May plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Huwag nating pangunahan ang Diyos.